ang bawat pag-iipon daw, mga kapatid, ng mga mananampalataya ay isang hindi malirip. Naiintindihan niyo ba yung salitang hindi malirip, unimaginable, na? Hindi malirip na pagdiriwang. Ang pag-iipon daw ng bawat, sa panahon ng pag-iipon daw ng mga taong nananampalataya sa Diyos, nandoon daw lagi yung hindi malirip na pagdiriwang. At dahil daw doon ay doon tumatakbo si Satanas palayo. Tingnan mo nga kapatid ang katabi mo kung nagdidiwang yan. Yang bang mukhang yan ay kaya nang magpatakbo kay Satanas palayo? Dapat, merong hindi malirip na pagdiriwang. Yon. Alam nyo daw mga kapatid, sa Ilocos, nagkaroon daw na isang celebration, malaking celebration yung isang Christian family. Sa ganda ng celebration ay inabot na ng gabi. Ginabi na. Siyempre, yung host naman, kapag may celebration, minsan nakikiupo doon sa presidential table, nang sa gayon, ma-entertain niya yung mga mahahalagang tao. Ang habang nagkakainan daw ng anong paborito ng mga Ilocanong pagkain? Papaitan. 'Yon. Kambing. Habang nag-celebrate daw, nakikita ng host na kakaunti na lang yung papaitan, nag-aalala na siya, mukhang tatagal pa yung mga bisita niya. Yun daw pala ay tinitiktikan ito ni Satanas. Yung host, iniisip ni Satanas kung paano niya guguluhin yung celebration ng tahanan ng Kristiyanong yon. Kaya nagsugo siya ng demonyo. Nasabi niya, timingan mo kapag nag-aalala na itong taong ito, yung host, tuksuhin mo para magkagulo at matisod yung mga tao at wala nang lalapit sa Panginoon. Ay masunurin kay Satanas yung diablo, pumunta sa earth. Kaya habang nagkakainan, tumaiming yung demonyo. Sumilong muna siya doon sa presidential table. Tumabi na siya doon, naghanda na siya, tumabi na siya doon sa host. Habang nag-aalala siya, umiinit din yung ulo niya. Sabi niya, ba't ako kinulang? Natansya ng diablo. Lumapit na ng maayos yung diablo. Tumabi na doon sa ilalim. Pag gano'n umunat ng kaunti yung host, napaganon siya. Pag gano'n sa baba, nahawakan niya yung diablo, yung sungay. Sabi niya doon sa asawa niya, "Sweetheart, tawagin mo dyan yung ating tutulong. Salamat na lang at may pupulutanin pa dito itong mga tao." Natakot yung demonyo. Tumakbo. O, kita nyo? Kapag nagse-celebrate daw ang Kristiyano, natakbo ang demonyo. Manalangin tayo mga kapatid. Sa aming pagdiriwang ngayon ng patuloy o Diyos, sa pagpapatuloy ng aming pagsamba sa iyo, kasihan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Huwag mong pahintulutan o Diyos na mayroong gawain ang kaaway na makapanaig sa aming puso o isipan man. Turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na presensya na amin lang sa iyong itutok ang aming mga pandinig, ang aming atensyon. Sa gayon o Diyos, ang pagsambang ito ay maging kapanalunan ng iyong mga anak na narito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo mga kapatid kung bakit sinasabi ko yung pagdiriwang kanina? Dahil kung ngayon ay tayo ay mga historians na mga UCCP, ano ngayon ang pinakamahalagang pagdiriwang na ating ipinagdiriwang bilang mga UCCP? Any guess? Hello? Mga kapatid, sa May 25, ipagdiriwang natin ang anniversary ng UCCP. Ipinanganak tayo ang UCCP ng May 25, 1948. Ngayon po ay 64 years old na tayo.
Hindi po ba yan pagdiriwang bilang UCCP? Praise God. At sinasariwa natin at patuloy nating binabalik-balikan ang ating mga pinaninindigang pananampalataya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang quadrennial theme natin mula 2010 to 2014 ay ano po ba? Ay ni-guess uli. Ano yung quadrennial theme ng UCCP? Nandito, kahawig niyan. Discerning and obeying the will of God in these critical times. Discerning and obeying God's will in this critical time. Alam niyo mga kapatid, itong binasa natin na bahagi ng banal na kasulatan ay patuloy natin itong binabalik-balikan sa iba nga yata mga kapatid. Itong atas ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 28 ay gasgas na. Kaya dahil gasgas na, hindi na nakikita. Ano po? Sa pabalik-balik natin, dito sa sinasabi nating Great Commission. Actually, kung titingnan natin sa banal na mga pag-aaral ng mga theologian natin, sabi doon, this is the greatest mandate of the one who is in authority, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Mandate ang pagkakatawag dito. Kapag sinabi nating mandate, hindi ito isang magaan na bagay. Kapag sinabi nating mandato, hindi ito pwedeng talikuran. Ang sino mang binibigyan ng mandato, wala siyang ibang magagawa kundi sumunod. And if we believe that this is a mandate, as Christians, we don't have any choice but to obey this command. Mandate. Alam nyo, sa pagbubulay dito sa bahaging ito, mga kapatid, sabi ng mga historians, sa bahaging ito ng banal na kasulatan, si Thomas Aquinas daw ay nakapagsulat ng 50 volumes sa pagpapaliwanag lamang ng bahaging ito ng banal na kasulatan. Si Karl Barth, na isang respetadong theologian, was able to write 20 volumes na pag-aaralan ng mga Kristiyano. Pero kung titingnan natin ito, yung 20 volumes, 50 volumes, and the whole New Testament, dito nilagom ng ating Panginoong Hesus. Ang lahat ng aral ng New Testament na ipinangaral ng ating Panginoong Jesucristo at ang mga aral ng mga propeta, dito nilagom ng ating Panginoong Hesus. Sa Old Testament, nais ng Diyos na i-reconcile ang tao sa Kanya through the Israelite people. Sa New Testament, ganun din. Ang pagkakasugo sa ating Panginoong Jesucristo upang i-reconcile ang buong sanlibutan sa ating Panginoong Diyos na Ama. Dito nilagom ng ating Panginoong Hesus at inihabilin niya ito sa kanyang mga tagasunod. Sa church, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila. And if I am going to paraphrase this part, parang sinasabi, reconcile them to the Father. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ito yung pagkakahabilin sa atin, mga kapatid. Binigay ito ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo sa church. And therefore, the church has no choice. Wala tayong mapagpipilian, kundi din ito. At ang hindi pagtupad nito, sabi ng maraming writers, ay kapahayagan din ng pagtalikod ng iglesia sa pagpapala ng Diyos. At ano yung pagpapalang yun ng Diyos? Sabi, kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito yung pagpapala ng Diyos. Bakit natin iyon itinuring na pagpapala ng Diyos?
Sabi natin, with God in us, there is life. With God in us, there is abundant blessing. With God in us, there will be a meaning of life. Ibig sabihin, kung wala sa atin ang Diyos, walang buhay, walang kahulugan ng buhay, walang abundansya ng buhay. Kung kaya tinuturing ito ng maraming mga writers, na yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na kasama ninyo ako sa lahat ng panahon ay nagpapahayag ng kasaganahan ng pagpapala ng Diyos, anumang pagpapalang yon na iyong iniisip at minimiti, darating yon sa iyo sapagkat kasama mo ang Diyos. At mangyayari lamang ito kung tayo ay tumutupad sa mandate na sinabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, napakahalaga ito na balikan natin ulit. Ano ang ginagawa ng Lipa Evangelical Church sa ngayon? Kaya ko ito binabalikan, mga kapatid, dahil lilipas na tayo sa taong ecclesial year. Nais kong balikan natin ng kaunti, ano ang pinagawa sa atin ng Panginoon sa iglesyang ito. Gusto kong magbigay sa inyo ng ilang mga halimbawa na gusto kong makita hindi lamang ng mga leader na sukat kapulutan natin ng inspirasyon, kundi ng bawat isang narito sa atin, nang sa gayon, ang bawat isa sa atin na tumuturing na bahagi ng iglesyang ito, maksumpungan niya rin ang sarili niya na kailangan siya'y nakikipag-isa. Kailangan siya'y naroon din. Nang sa gayon, tamasain niya ang pagpapala ng Diyos. Sa taong nakalipas, mga kapatid, nabigyan ng Lipa Evangelical Church ng maayos na emphasis ang mandate na ito sa pamamagitan ng pagsasagawa natin ng G12 vision or program. Binigyan natin ng diin doon ang pagsasagawa ng mga cell groups. At ano ang layunin ng cell group? Ito ay upang matupad ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, teach them to obey. That is the purpose of our cell group. To see to it na yung bawat kapatid na umaanib sa cell group ay nakakaunawa at makakasunod sa kalooban ng Diyos. Dahil naniniwala tayo na ang sermon, maging ang Sunday school, ay hindi sapat upang buo doon natin mabuo at maunawaan natin ang lubusan at maging buhay natin ang mga aral na ibinibigay sa atin sa panahon ng pagtitipo natin. Doon yan hinihingmay sa cell group. Sabi ni Kuya Willie sa kanyang pagbibilang, tayo ay mayroong 60 cell groups sa taong ito. At nasasayahan ako yung mga kapatid natin ditong tinanggap. Bunga na yun ng cell group. Yung nauna pa na dinala ni Fed dito o ng ilang kapatid, bunga na yun ng cell group. Yung mga kapatid natin na napapangalagaan na nasa loob ng cell group, bunga yun ng cell group. Itong gagawin natin na encounter, bunga yun ng cell group. Lahat yun, mga kapatid, ay ginawa ang cell group na ito na bihikulo ng ating Panginoon sa taon na ito upang masigurado na ang aral ng Panginoon ay naibababa at naipauunawa at nagiging buhay. Kung hindi man perfecto, nakikita natin ang prosesong pagbabago ng isang kapatid dahil sa cell group. Nakakalungkot, no? Ang lulungkot nyo eh. Hindi ba kayo doon masaya? Hello! Salamat sa Diyos. We have 60 leaders doing all this. At ang patuloy na pananawagan ng Panginoon sa atin, magpatuloy tayo, teach them to obey. Nananatili doon. Ibig sabihin, mga kapatid, sa doon pa lang sa bahaging ito, sa loob ng taon na ito, the Lipa Evangelical Church is on the track.
Amen? Ginagawa ng iglesyang ito ang kanyang tungkulin. Kaya kung sino mang kapatid dito, mga kapatid, na hindi pa bahagi ng cell group, abalahin nyo ang sarili nyo. Ito yung magandang pag-aabala ng sarili, na mapabilang ka sa cell group, na magtutulungan tayo. Ang cell group, mga kapatid, ay hindi yan perfectong bihikulo. But the one who may make it perfect is the Holy Spirit, na naghuhubog ng isa't isa doon at sama-sama tayong lumalago. Doon natin nakikita yung kahinaan natin. Doon tayo minsan nagkakaiyakan dahil minsan hindi tayo nagkakaintindihan sa maliit na grupong yun. At yun din ang lugar kung paano tayo palalakasin at palalaguin. Yun ang layunin sa pagtupad ng mandate ng Panginoon. Teach them. Teach them. Hanggang makita natin ang sarili natin sumusunod. Ang esensya, mga kapatid, ng cell group ay katulad ng sinauna na pagtuturo ng Panginoon. Ibinabalik natin doon sa sinaunang pagtuturo ng Panginoon. Ang cell leader, mga kapatid, hello? Ang cell leader ay hindi lang siya nandoon sa cell group upang magturo. Minumonitor niya ang kanyang mga tinuturuan. Kinukumusta niya at araw-araw niyang ipinapanalangin. Nakikita ko ang mga devotional ng aking mga tinuturuan sa SOL 1, SOL 2. Nakikita ko doon ang maraming mga kapatid sa mga devotions nila, lagi nilang nagbabanggit sa part ng prayer, they are praying for their cell groups. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi man kayo na ipangangalagaan, na ipapanalangin yata ng pastor niyo, makasisiguro kayo na may isang leader sa inyong araw-araw na nananalangin sa inyo. And that is the celebration. We should praise God for that. Because there are people who pray for you. Teach them that we may be able to obey all what He has commanded us to do. Ano pa ang nangyari sa taong ito, mga kapatid, na itinagubilin sa ating ng Panginoon? Make them my disciples. The vision of this church is to create members to become leaders of leaders. Leader of leaders. Hindi na tayo kontentado sa taong ito na nagdaan at sa susunod na mga taon na tayo ay mananatili lang na mga miyembro, kundi mga anak ng Diyos na nangunguna. We are now making leader of leaders. Ito yung aim, ito yung panaginip ng Lipa Evangelical Church. Na darating ang panahon, hindi na tayo nagbibilang ng sinasabi, nagtatanong na ilan ang member ng church, ng Lipa Evangelical Church. Hindi na yon ang usapin. Kundi ang itinatanong, ilan na ngayon ang leaders ng church. Di ba napakaganda, mga kapatid? Bakit ano daw po ang leaders? Sabi ng iba, ang leaders daw mga spectators lang. Naghihintay ng benefit. Members Members pala. Ang members, tagahintay lang ng benefits. Anong makukuha ko dyan? Member yan. Pero ang leader daw, ano ang maibibigay ko? Ano ang maikukontribute ko? Ano ang maibabahagi ko? Ano ang maipaglilingkod ko? That is the mentality of a Christian leader. At ikaw, kapatid, nang tawagin ka ng Panginoon, hindi ka niya nakitang miyembro. Tinitingnan kanyang leader. Kaya nga inaatasan ka Go! Because you are a leader. Amen po ba? Amen. Walang Tagalipa Evangelical Church na member, kundi ang bawat Tagalipa Evangelical Church ay leader. Amen? Amen. Totoo yan. We are creating leader of leaders. That is the mandate. Creating disciples. Making disciples of all nations. And that is starting now.
in this church. Binanggit ko ito mga kapatid at magpapatuloy ito sa susunod na linggo sapagkat pagdating ng June, ito ang aking nais ihamon sa lahat ng boards, sa lahat ng organizations, magmula sa kalalakihan, kababaihan, kabataan, mga munting bata, senior citizens, sa choir, sa praise and worship, lahat ng organizations na isentro natin doon ang ating pananaw sa pangitain na yon. You are going to make a program centered to that vision na itinalaga sa atin ng Diyos. At tayong lahat ng narito, be part of that vision for this coming ecclesial year. Sa ngayon, masusunod natin yung mandate ng Panginoon at maaasahan din natin ang kanyang pangako na kasama natin siya hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito ang sabi ng ating Panginoon sa atin. Narito tayo sa pagtupad yan ng bagay na yan, ng pangitain na yan. Ang Lipa Evangelical Church ngayon, kung gayon ay inaatasan ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kapangyarihan na nasa Kanya, autoridad na nasa Kanya, na sinasabi niya, Lipa Evangelical Church, puntahan ninyo ang lahat ng tao. Hanggang ang buong bansa, gawin ninyo siyang mga alagad ko. Huwag kayong tumingin sa iba. Tumingin tayo sa atin. We've been tasked by God. We've been mandated by God to make disciples of all nations, from our family to this congregation, to Lipa Evangelical Church, and to the city of Lipa. Magpapatuloy ang gawain. Mga kapatid, uuwi na naman tayo sa ating mga tahanan. Lagi ko itong sinasabi at sasabihin ko uli sa inyo. Sino ngayon ang nakamemorize na ng vision ng Lipa Evangelical Church? Pakitaas ang kamay. Memoryado yung vision. Ang Lipa Evangelical Church ay mapagkalingang pamayanan ng mga mananampalataya na may malalim na pagtatalaga sa Diyos tungo sa masagana at makabuluhang buhay. I would like to encourage every family now. Hello, pakinggan niyo po ito. Mag-devotion kayo sa inyong bahay. Make this vision a part of your devotion. I-discuss niyo ito sa inyong mga anak. I-discuss niyo ito sa inyong asawa. Ano itong vision ng ating church? I-discuss niyo ito sa inyong mga anak during the devotion hanggang sa ito'y maintindihan nila, hanggang sa ito'y nguyain nila, hanggang sa ito'y kainin nila, hanggang sa makita nila sa sarili nila, sila ay bahagi ng Lipa Evangelical Church. Ipaunawa natin ito sa kanila. I-encourage natin sila. Suguin natin ang ating sarili na mag-join tayo ng ministeryo ng iglesyang ito. Kasabay ng pagpapaunawa ng vision na ito. Suguin natin ang ating mga anak na mag-join sa praise and worship team, na mag-join sa choir, na maging teacher ng Sunday school, na mag-join sa mga iba't ibang ministeryo, maging cell leader, maging tagapagturo. Ito na tayo ngayon mga kapatid. Ito na ang buhay natin. Burahin na natin yung mga nakaraang panahon na marami ang nakontento. Alam kong wala na sa atin doon sa mga nakontento. Marami ang simbahan nakontento na wala silang ginagawa. Panahon na ng pagkilos. Uuwi tayo sa ating mga tahanan. Naway, giyagisin ang ating mga puso ng patuloy ng banal na Espiritu
hanggang hindi natin hanggang masumpungan natin ang ating sarili na naglilingkod bilang magulang ng sambahayan, bilang tatay ng sambahayan, bilang nanay ng sambahayan, bilang anak ng sambahayan. Bago ako magtapos, mga kapatid, nais kong itaas ang mga kamay ng lahat ng mga kalalakihan ng kongregasyong ito. Lahat ng kalalakihan, seryoso. Tingnan niyo mga kapatid ang nasa likod niyo kung iilan pa lang ang kamay na yan. Tingnan niyo kung gaano kayo kakaunti. Are you not being challenged? Mga kalalakihan, magi kayong bahagi ng gawain ito. Pakitaas ho ang kamay ng mga kababaihan. Tingnan niyo mga kapatid, kung gaano pa rin ang dami ng mga kababaihang wala. Magi kayong bahagi ng kababaihan. Pakitaas ang kamay ng mga kabataan. Tingnan niyo kung gaano kayo kakaunti. Pinataas ko kayo ngayon ng inyong mga... Yung senior citizen, pakitaas ang kamay. Oh, wag mahiya. Senior citizen. Tingnan nyo rin kung gaano kayo kakaunti. Pinataas ko kayo ng inyong mga kamay, mga kapatid, to challenge us all that we have a great responsibility to do. We are mandated to make disciples, to teach every person to obey the Lord Jesus Christ. We are called to be followers of Jesus. Sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tumako po tayo sa ating pagkakaloob. Kaya't lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat yan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Tayo po'y magkaloob. Tinatawagan po ang mga diakono para po sa paglilikom ng handog.
Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan, muli po narito kami sa iyong harapan upang kami po ay magpasalamat hindi lang sa buhay na ito na taglay namin ngayon na ibinigay mo po sa amin. Bagkus Panginoon, ipinagpapasalamat namin sa iyo ang iyong mensahe na ipinabot mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, ipinagpapasalamat din namin sa iyo ang mga salaping ito na patuloy mo po na ibinigay sa amin at muli po ibinabalik namin sa iyo. Panginoon, pagpalain mo po ito upang magamit namin ito sa mga ministeryo mo dito sa lupa. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Bigyan mo po kami ng karunungan upang gugulin ito sa maayos na paraan. Gayon din, Ama, idinadalangin namin sa iyo ang mga hanap buhay, ang mga trabaho namin, Panginoon, na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Gamitin mo rin po ang bawat isa sa amin na maging pagpapala kami para sa iba. Ama, sa umagang ito, Panginoon, ay ini-offer namin sa iyo ang aming buhay, ang aming mga oras, ang aming pamilya, Panginoon, upang, Panginoon, magamit mo po ang bawat pamilya na to na makapagdala pa, Panginoon, ng mga kaluluwa sa iyong paanan. Ito po, Panginoon, ang aming samo at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na yung bugtong na anak at aming tagapagligtas. Amen. Praise your holy name, O God. Patuloy nating iyuko ang ating mga ulo sa harapan ng ating Diyos. Ihayag natin ang ating mga dalangin sa Kanya. Sapagkat siya'y narito at pinakikinggan ka, kapatid. Nais niyang ibigay sa iyo ang kanyang pagpapala.
Nais niyang pagpalain ang iyong buhay. Nais niyang sagutin ang iyong mga panalangin. Buksan mo, kapatid, ang iyong puso sa Kanya ngayon. Ihayag mo sa Kanya ang iyong malalim na panalangin. Hindi Kanya bibiguin. Sa iyong banal na harapan, O Diyos, ipinaiilan lang ng mga kapatid ang kanilang mga dalangin sa iyo. Tanda ng pagkilala na Ikaw ang aming magulang na nagmamahal sa amin ng labis. Ang bawat panahon at pagpapahalaga na ibinibigay mo sa bawat isa ay gayon na lamang. Handa mong pakinggan ang aming mga daing. Handa mong ibigay ang mga bagay na ikaaayos ng aming mga buhay at ang aming pananampalataya. Dahil dito, O Diyos, salamat sa iyo. Dahil Ikaw ang aming magulang na sa anumang sandali ng aming buhay, maaari naming lapitan, panalanginan, sandigan ang buhay na ito. Pagmasdan mo, O Diyos, ang mga kapatid namin na ngayon ay naninikluhod, dumudulog sa iyong banal na altar. Batid mo ang kanilang malalalim na padalangin, O Diyos. Ama, ayon sa iyong pagpapala, ayon sa iyong masaganang biyaya at pag-ibig, katagpuin mo po ang mga kapatid na ito na ngayon ay naninikluhod sa iyong banal na harapan. Mangusap ka sa kanila. Ipagkaloob mo sa kanila, O Diyos, ang assurance na kailanman hindi mo tatalikuran ang kanilang mga dalangin. Bagkus iyuyuko mo pa nga ang iyong mapagpalang mukha sa kanila upang pakinggan sila at igawad sa kanila ang naaangkop na kasagutan sa kanilang mga dalangin. Kung may mga kapatid sa kanilang nananalangin ng gagaling ng kanilang lupang katawan, Ama, igawad mo po ito sa kanila ang kagalingan ito. Mga kapatid na nananalangin sa ikaaayos ng kanilang kabuhayan, ng kanilang mga hanap buhay, na sila'y pagpalain mo upang lalong higit na maipakita nila at maipahayag na ikaw ang Diyos na nagpapala. Upang higit na magamit mo sa sila na magsuporta ng iyong iglesia sa anumang kaparaanan. Lord God, hawiin mo po ang anumang hadlang. Pagpalain mo ang kanilang mga kabuhayan. Pagpalain mo ang kanilang buhay. Kung sila man ay nananalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay, sa aming ina, ama, sa aming mga kapatid, na sila'y pagpalain mo, pagalingin mo, buhusan mo ng magandang kabuhayan at buhay. Lord God, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, kiniklaim namin na sa oras na ito'y nangyayari ito sa kanila. Hinahaplos mo sila, pinagagaling mo sila, binubuksan mo sa kanilang durungawan ng langit at ibinubuhos mo sa kanilang masaganang pagpapala mo. Kung ito man ay para sa pamilya namin, gayon din, O Diyos, ang pagpapalang matanggap ng bawat isa sa amin. Sa isang linggong ito, O Diyos, mamumuhay kami muli. Dalangin namin, O Diyos, na Ikaw ang maging kasama namin, ang iyong presensya. Katulad ng iyong pangako, hindi mo kami hihiwalayan, ni kalilimutan man lang. Ikaw ay laging sa amin, hanggang sa kami lubusan mong makapiling sa iyong tahanan, sa iyong kaharian. Kung gayon, O Diyos, sa paglabas namin mula sa mga pintuan ng bahay-sambahang ito, igawad mo sa amin ang iyong makalangit na bendisyon. At ang iyong makalangit na bendisyon ay maging rason ng iyong kaharian upang
Buo sa amin ang kasaganaan ng iyong mga pagpapala. Namasahin ito ng aming mga anak, ng aming mga mahal sa buhay, ng aming tahanan. At gamitin mo rin kaming pagpapala sa aming komunidad na ginagalawan, doon sa mga nangangailangan, doon sa mga naghihikaos, doon sa mga nangangailangan ng buhay, na madala namin sa kanilang mensahe ng iyong kaligtasan na ibinibigay. Na madala namin sa kanila, Panginoon, ang kapahayagan ng iyong kasaganaan at ang ng iyong pag-ibig, sigit sa lahat, O Diyos. Kung kaya, Ama, pagkaloob mo kung gayon sa amin ang iyong makalangit na bendisyon, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. At ngayon, humayo kayo. Paliwanagin ng Diyos na ating Ama ang kanyang banal na mukha sa inyo at ingatan niya kayo. Sa inyong paghayo, panariwain niya lagi sa inyong mga puso ang kaligtasang ating tinatamasa sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. At ang pamamatnubay, ang pag-iingat ng banal na Espiritu, ang kanyang pagtuturo at pagtutuwid, ang kanyang pagpapala ng buhay at ng kaganapan nito ay inyong ang tamasain sa pangalan ng nag-iisang Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa atin mga kapatid. Sa ngayon po, doon sa mga ASOL 1, wala po muna tayong SOL 1 dahil maghahanda po tayo lahat doon sa ating gagawing encounter. Ang encounter delegates po, kung meron man ditong mga delegate ng encounter, aalis po tayo dito ng 4:30 in the afternoon. Pinauunawa po sa technicals, aalis kayo dito ng 3 o'clock. At yung mga staff, mga spiritual guide, aalis po tayo dito kasabay na ng mga kapatid natin na delegates. Okay po? Tayo po ang mangunguna sa kanila. Baka makasabay po ako sa technicals. Mauna po ako doon sa inyo sa venue. Marami pong salamat at magpapatuloy po ang ating pagpapanalanginan. God bless po. Announcement po, pwede na po tayo magpa-register sa Run for Grace sa baba po.